Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi. Mainit na naman mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Hanggang ngayon po ay wala pa rin linaw kung buhay ba ito o wala ng buhay mga kaibigan, dahil mismo ang mga nag-iimbestiga ay hindi matukoy kung nasaan ho ito. Laman ng video na yan, mismong asawa ni Police Major ay nakikiusap na wag na idamay sa kaso. At itong police bodyguard, driver ni Police Major ay pinasusuko na ni Idol Rapi Tulfo. Laman ng video na yan at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, pag may pagkakataon po kayo, kung pwede lang ho, patapusin po natin ng video na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan niyo po akong tuklasin, alamin ang nilalamang ng kabuuan ng video na ito. Panoorin po natin mga kaibigan. Tutulong. Now, kung sumuka rito, Jeffrey, magpantay tulad ng ginagawa ko, I'll protect you. I'll make sure na walang mangyari sa'yo at bahalan sa yung korte. Yun yung pangako ko sa'yo. Yes sir, Rafi, nakiusap din po sir yung family po nitong ni Major na ayaw na po nilang magsalita tungkol po sa kaso ba ito. Okay. Ano naman pong reaksyon ng mga kamag-anakan ni Major tungkol sa kasong ito, Colonel? Well, hindi po sila personal nakakausap sir, subalit itong kaso po na ito ay laban po kay Major De Castro na alam po natin na siyang pamilyadong tao, but yung pamilya po niya ay nakiusap na wag na po silang idamay dito sa kaso na ito at hayaan po yung kanilang kaanak na sagutin po yung reklamong isinampas sa Opo. Okay, sige po. From time to time, Colonel, kami po ay may paugnayan sa inyo on behalf of the relatives kasi pupunta po sila sa amin para kumuha ng update. Now, tatawagan namin kayo at kung ano pong pwede namin maitulong ng aking tanggapan, not only dito sa Wanted sa radyo, kundi tanggapan ko sa Senado para mapabilis yung paghanap ng hustisya ditong ng pamilya ng nawawalang si Ma'am Catherine Camilon, Colonel. Yes po sir, Rafi, asahan niyo po yung cooperation po ng PNP tungkol po sa kaso po na ito sir. Thank you po, Colonel. Salamat po, sir. Po, pagmasdan po na mabuting pagmumukha po ni Jeffrey magpantay. Ito po ay personal bodyguard and driver ni Major De Castro. Siya raw po, ayon sa testigo, kasama sa nagbitbit sa katawan kay Miss Catherine Camilon papunta sa isang red CRV Honda at nagtatago na ngayon. Ganito ang gawin mo, Mary. Kailangan ng cooperation talaga dito. I'm sorry, I don't want to put pressure dito po sa kamag-anak ni Major na wala namang kinalaman sa kaso, pero sa ngalan ng pagbibigay ng linaw sa isang kaso na medyo malabo pa, nahihirapan yung mga pulis natin para mapabilis yung paggulo ng kaso, ma-identify yung mga tamang suspect, then ang susi rito ay itong driver. And I'm sure kung driver bodyguard ito ni Major, then kilala ito ng family ni Major. So, the PNP should talk to the family of the Major para magbigay ng info. Hindi natin kailangan banggitin pa yung pangalan, pagkakalinlan ng wife at family Major. Pero dapat mag-cooperate din yung family ni Major dito sa ginagawang investigasyon. At anong cooperation kailangan? Sabihin ng family ni Major kung sino itong si Jeffrey magpantay. At least doon man lang tutulong. Now, kung sumuka rito, Jeffrey magpantay tulad ng ginagawa ko, I'll protect you. I'll make sure na walang mangyari sa'yo at bahalan sa yung korte. Yun yung pangako ko sa'yo.
kagaya ng nasabi ko kanina, Sir Rafi, ay ayaw pong magsalita, sir, ni Mr. Major De Castro regarding po sa kaso po. Ang ibig sabihin ko, ayaw magsalita po ni Major, then yung pong family ni Major at least. Kasi kung driver bodyguard to Major, kilala to ng kanyang pamilya. Yes, Sir Rafi, nakiusap din po, sir, yung family po nitong ni Major na ayaw na po nilang magsalita tungkol po sa kaso ba ito at nire-respeto na po natin. But this will not prevent us, Sir Rafi, para magkala po ng ibang ebidensya para malocate po natin itong si Jeffrey Magpantay po, sir. Pero ma'am, anong masama doon kung kayo po, hindi man natin ibabanggitin yung pangalan ng pamilya ni Major, and I will respect that. Hindi ko babanggitin yung pangalan nila, pero we're trying to investigate a criminal case. I understand po, sir. Sige po, sir. Alamin ko po ngayon yan, Sir Rafi, kung possibility po ng CIDG ay makausap po, sir, itong pamilya po ni Major De Castro para makakuha po ng ilang detalye. Opo, walang iniwan to sa yung nawawalang preso sa dati, sa Muntinlupa. Okay? So meron silang listahan ng mga kamag-anak. Lahat ng mga kamag-anak, bahay ng mga kamag-anak, kinasing nila, binantayan nila, nahuli. O, ganito lang dito. Po, yes, so, lahat ng mga kamag-anak ni Magpantay, mga kaibigan, sigurado ako, isa doon titirhan niya. Di ikutan, bantayan. Di ba? Tama ba, Major? Colonel? Tama po, sir. Ginagawa po ng CIDG yung manhunt operation at nasisiguro po, Sir Rafi, na lahat po ng mga na-identify natin na posibleng pwedeng puntahan at pagtaguan po nito ay puntahan na po nila. Pero yung suggestion niyo po, sir, ay na makausap po yung personal nila na pamilya po, baka sakaling may makuha po, ay aalamin ko po yan personal sa CIDG, Sir Rafi. Thank you po. Maraming salamat po, Colonel Jean Fajardo, PNP spokesperson. Mabuhay po kay Madam. Maraming salamat po, Sir Rafi. Good afternoon po. Ayan po, ma'am. Nagbigay na ako ng reward. I'm sure maging yung kaibigan niya siguro, barkada, tropa niya, ibebenta siya. Ayan na, mga trops. 500,000 pesos, marami-rami din mabibili niyan. Lalo na magpapasko ngayon. Ibenta nyo na. Yung sinasabi, ibenta nyo ng buhay. Ito, literal. Ibenta nyo ng buhay sa mga otoridad nang sa gayon, makatulong na kayo, di ba? Na makapag-solve ng case, makapagbigay ng hustisya, nagkapera pa kayo. Isipin nyo lang, mga trops, Magpantay, ilang mga inumin ang pwede mabili niyan. Di ba? Pwede inumin tubig, soft drinks. Marami ang mabibili yan. Marami, yung 500,000. Kasi dati nagbigay din ako ng reward. Opo. Ilang beses ako nagbigay ng reward dito, tuwing nagbibigay ako ng reward na susolve. 500,000 pesos makapagtuturo hanggang sa masampa ng kaso itong si Jeffoy Magpantay at may kanta niya yung primary suspect, yung mastermind. Ayun, 500,000. Sige po ma'am, ganun po muna tayo ha. Salamat. At kung ano po may tulong ko po sa inyo, Nay, Tay, Ma'am, andito lang po kami. At yung aking pong tanggapan sa Senado, open po kung kinakailangan po. Kung halimbawa, parang nakikita natin na wala na pupunta investigation, tayo po pwede magpatawag ng Senate hearing in aid of legislation na para talagang malaman natin ano nangyari. Opo. Salamat po, sir. Yes, ma'am. Salamat po, sir. Maraming Okay, alright. Nako po, nandito na naman tayo, matindi, mainit na naman itong pinanood nating video clips. Shout out at maraming salamat, Senador Idol Rapi Tulfo. Nako po, sa maniwala po kayo at sa hindi, yan po ang aking mano. Bagaman at malayo pa ang presidential election, ay paninindigan ko po na hindi magbabago, na ito ay isa sa atin na ika nga po susuportahan sa darating pong halalan sa pagka-presidente. Sana ho tumakbo ito. Pag hindi ito tumakbo ay ating itutulak. Ano? Ay, yung mga basers ito po maglilitawan na naman dahil ayaw nilang tumakbo itong presidente. Kayo mga kaibigan, ipadaan na lang natin ang kaunti. Payag ba kayo at susuporta kayo dito kay Idol Rapi Tulfo para tumakbo bilang pagka-presidente sa darating pong eleksyon. Ako po ay susuporta mga kaibigan at isa po ako sa nagtutulak na ito ay tumakbo. Mga basers,
Andyan na naman kayo, pasisinampot na namamalat ako. Okay, dire-diretso po tayo at napadaanan lang po natin ng kaunti yung pagtakbo na bilang presidente ni Idol Rapi Tulfo. Kung ano man yung salubin nyo po, pwede kayong mag-comment dyan. Kung susuportahan nyo po o hindi, allowed po kayong mag-comment diyan, mga kaibigan. Okay, tungkol dito, maliwanag po diyan na ayaw magpa-imbestiga. At itong asawa ni Police Major, mga kaibigan, nakikiusap po sila na ayaw nang madamay sa kaso dito sa ikangapoy tungkol sa itinuturong suspect ang kanyang asawa na si Police Major. Matindi, mga kaibigan. Ba't ako po ay nagtatanong? Kailangan po bang maniwala ang ating kinaukulan na kung ang isang iimbestigahan mo, katulad po nitong asawa ni Police Major, ay sabi nga niya ay nakikiusap na huwag siyang idamay. Tama po ba na tayo ay maniwala ang kinaukulan na huwag imbestigahan ito? Ano po bang batas ang saklaw, nakakasaklaw sa ganitong anggulo na ayaw magpa-imbestiga? May karapatan ho ba itong asawa ni Police Major? Nagtatanong lang po ako para po tayo ay maliwanagan. Dahil katulad ko ho, kung ako po ay iimbestigahan din, for example, pwede po bang katuwiran kung wag na akong idamay? Mga kaibigan, ano pong batas ang nakakasakop sa mga ganitong usapin? Dahil kung ganyan po ang usapan lang na pwede ka palang makiusap na wag idamay, ay Diyos ko po, Rode, marami pong makakalusot sa kaso kung susundin po ang sinasabi nitong asawa ni Police Major. Mga kaibigan, hindi po lahat ang iniimbestigahan ay sangkot po sa kaso. Ang gusto lang po natin bigyan ng linaw, public opinion dito, ay baka sakali po makakuha ng mga impormasyon tungkol po sa usapin tungkol ho dito sa pagkawala ni Catherine Camilon at siyempre dito sa police bodyguard ni Police Major, mga kaibigan. Sana po na unawaan niyo. At malinaw po diyan na pinasusuko na ni Idol Rapi Tulfo, ni Senador Rapi Tulfo, itong ika nga po'y sangkot sa pagkawala na na-identify ho na si Jeffrey na nagbigay nga po ng reward itong si Police Major. Ang tanong, susuko ba ito kay Police, dito kay Idol Rapi Tulfo, itong nagtatago na sangkot sa pagkawala ni Catherine Camilon? Abangan po natin ito, mga kaibigan, at kabang-abang din po dito ay maniniwala po ba ang ating kinaukulan at mga nag-iimbestiga sa katuwiran ng asawa ni Police Major na huwag na po siyang idamay. Abangan po natin dahil hanggang ngayon po wala pang lumalabas na ikangapoy konkretong usapan dito kung naimbestigahan na ba itong asawa ni Police Major. Marami pong kabang-abang yan, mga kaibigan. Yan po muna ang ating counting vlog na maibabahagi ko po sa inyo. Paunawa po, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man ang naririnig niyo po sa akin, karagdagan, public opinion, yan po ay nababase diyan ho sa ruling ng video na pinapanood ko po sa inyo. Maraming salamat po. Diyan po sa comment section. Pwede po kayo mag-iwan ng anuman salubin nyo, public opinion. Yan po ay karapatan nyo. At yan ay buong puso kung irerespeto, bashers man o hindi. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Palakpakan.